Hello guys, it's me. I'm back. I'm Olive dito po sa Greenfield Realty. Medyo na-miss ko po mag-vlog po. Sorry po dun sa mga nag-aabang po ng vlog ko. Medyo na-busy po ang inyong lingkod dahil medyo marami pong nag-abil ng ating mga properties ng mga nagdaang linggo po. So, ayan, magsisimula na naman po akong mag-vlog ng panibagong mga properties. So, panoorin niyo po itong video na to. Baka sakali po magustuhan niyo itong property na to. And then, ito po yung mag-fix po sa inyong panlasa po. So, bali for today's video, nandito po ako ngayon sa San Francisco, Quezon, kung saan bibisita po ako na isang property na may sukat po na 23 hectares. So, napakalaking property sa murang halaga. And then, kagandahan tong property na to, pagpasok ko pa lang po, medyo na-amaze na po ako. Napakaganda nitong property na to. And then, platted po tayo. So, ayun po, watch niyo po tong video na to. At I'm sure magugustuhan niyo po ito. Napakaganda niya. And then napakaraming tanim. So tara po, sabay-sabay nating ikutin si 23 hectares dito po sa San Francisco, Quezon. So bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel para updated po kayo sa aming mga properties po na iba-vlog po. So tara. Let's go. Iikot na po tayo. Bali, itong property po na to ay nasa 3 kilometers na barangay road para po makalabas po tayo sa national road po. And then, ito po ay kung sa Manila po tayo manggagaling, tayo po ay magko-consume po ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito sa property. So maganda naman po yung pinakadaan niya, kaya lang hindi pa rin po sementado, So buhat po dun sa pinasukan natin na national road, papunta dito sa may barangay road, ayan, hindi pa po siya talaga cemented. So 100% po wala pang nasisemento, pero maganda naman po yung pinakakalsada niya kasi hindi naman siya ganun kaputik. So hindi naman kami hinirap, kaya lang ilang araw na rin po kasi nag-uulan dito sa Quezon. So medyo may tubig yung kalsada pero hindi siya madulas. So okay naman po yung pinaka-road natin kasi medyo mabuhangin lang. So yan, pakita ko lang po sa inyo yung unang dinaanan po natin. Bali po dito po tayo nagdaan na meron po tayong right of way na nasa 100 meters. And then yung pinaka-road naman po niya is platted din naman po. So hindi po tayo hihirapin dumaan. So mamaya papakita ko rin po sa inyo yung isang way pa ng daan po niya. Pero dito po meron din po itong right of way dito na nagmaglalaro din po sa nasa 70 meters. At kagandahan po, lahat po ng dadaanan natin is flat din po. So hindi tayo hihirapin magkaroon ng daan. Pero ito pong property na to ay may daan din po ito dun sa may unahan. Kaya lang hindi ko po piniling dumaan doon kasi nga po medyo masukal po yung pinaka-property po. Yung sa kanyang dadaanan natin ay may dadaanan din po kasi tayong isang sapa. So sabi ko medyo masukal doon na lang tayo daan sa may pinaka-right of way. So yan, napakagandang property, flat po, and then napakaraming tanim. Mamaya iisa-isahin ko po sa inyo yung mga tanim na yan. So itong bahay po na to kasama na po iyan sa binebenta. And then ayan po yung pinakalukaran po nila. Pakaraming tanim, daming suha. Malapit tayo, ikot tayo. Bali itong property po na to ay TCT title na po. And then yung may-ari po is patay na. Pero meron siyang 6 na anak na buhay po lahat. So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial. So lahat naman po sila is willing ibenta po itong property na to. Ang daming laman itong property na to. Grabe. Nakaka-amaze. Punong-puno siya. Buti natin. So may line na rin po ng kuryente dito. And then kagandahan po nito dahil po flat, napakadaling ikutin ng property. So sa mga naghahanap po ng properties po na flatted po na medyo may edad na, so na yung kaya pong ikutin po nila, ito na po yung mare-recommend ko po sa inyo.
So yan, ikot pa rin po tayo. Bali, ang property po is 95% flat, and then meron po tayong maliit na portion lang na overlooking. Nasa likod daw po yun. So mamaya tatry natin kung mapupuntahan po natin. Ano? And then, ito po ay meron pong, dito sa part na to, dito sa binibidyohan ko na to, ito po ay nasa 4 hectares na inaalagaan po ni tatay. So natoka po sa kanya si 4 hectares, and then yung 4 hectares po na yon ay meron po itong nilulukad na 7 tonelada. So sabi niya po, pag naglulukad daw po siya, nakaka 7 tonelada po siya. Ano, yun po ay kumikita po ng 35,000 every 45 days. So iba pa po yung inaani po ni 19 hectares. Kasi ito pong kinatatayuan ko na to, itong tinatamaan po ng video natin, si tatay po ang nag-aalaga. So yung the rest, mga kapatid na lang po niya or mga kasama niya yung nag-aalaga. Nandun po yan sa may bandang likuran po doon. Titingnan po natin kung makikita po natin. Ano, pupuntahan natin. So doon pa lang po, dito pa lang po sa 4 hectares na inalagaan ni tatay is meron na pong sure return income po tayo. Pero po yung pong 19 hectares, I mean, na hindi naman ilaalagaan ni tatay at iba na po yung nag-aalaga, yun naman daw po ay meron daw pong kabuuan na nasa 3,000 kapuno ng niyog na naglulukad naman po ng nasa 5 tonelada. So medyo malaki din po. Ano? So yun naman daw po ay kumikita daw po ng nasa 30,000 every 45 days. So yun po ay kwento po sa kanya ng mga kahangganan niya, yung ibang nag-aalaga nga po. So may sure return income tayo dito po. Ano? At ito po ay merong nasa 1,500 kapuno po ng saging sa kabuuan po na 23 hectares. Kagandahan po nitong property na to, dalawa yung sure return income po natin. So kumikita din daw po itong saging na to na nasa 1,500 kapuno ng nasa 5,000. Every 2 weeks naman po iyan. Magdakad tayo. Tingnan natin yung ibang part. Madali naman po siyang ikutin kasi medyo malinis-linis naman po yung area. So okay naman siya. Ito naman siya. Ang daming niyog dito. Oh. May mga puno tayo ng kawayan. Punong-puno talaga siya ng saging. Medyo pumunta po kasi may pinakalikuran, medyo mayroong malinis na part dito, and then ayan po, medyo may kataasan na rin naman po yun ng niyog, pero hindi naman ganun kataas po. Ano, so yung ibang part po nito, sabi po ni tatay, kaya kumonti na yung pinakaniyog kasi nga po na clearing na po yung ibang part. So maganda po, tataniman na lang po natin ulit para po mapunan po ulit yung mga ibang part na wala po siyang niyog po. Ano, tara, lakad pa tayo. Bali, iisa-isahin ko po sa inyo yung pinakalaman po nitong property na po na ito. Medyo marami siya. Maraming mga fruit bearing and then mga hardwood. So meron po rito mga fruit bearing na papaya, and then meron tayong lansones na nasa 18 kapuno. Meron tayong rambutan. Yung favorite ko, yan, nasa 95 kapuno po yan. And then marami rin po tayong puno ng kalamansi po. Ano? Yun po ay nasa 25 kapuno. And then meron din tayong mga ilan-ilan na dalandan. Meron tayong suha. Yun, malalaki yun. Nasa harapan, nakita ko kanina. And then meron din po tayong avocado na nasa 4 na kapuno. Tapos may mga bayabas po tayo dito, mga papaya. So mga sariling tanim po ni tatay lahat po ito. Ano? So ito talagang 4 hectares na nasa unahan po ng property is punong-puno po talaga ng laman, and then punong-puno po ng mga fruit bearing. Sa mga hardwood naman po, meron po tayo ditong gemelina na nasa 100 kapuno. May kalumpit po tayo na nasa 10 kapuno po. Ano?
Marami rin kawayan. Dami ako nakita kanina. Tayo. Meron din tayong puno ng antipolo. Marami rin daw yung puno ng antipolo dito. Ayun po yung mga nilulukad po nila ano. So ang request po ni Tate, kung sakali po magustuhan po natin tong property na to, pwede din daw po siyang kuhanin na mag-aalaga. So nakita ko naman po napaka-alaga niya dito sa 4 hectares na natoka po sa kanya. So mamaya titingnan po natin yung ibang part po ng property kung ganito rin kaganda. Pero sabi nga po ni Tatay, yung ibang part hindi na masyadong nakikita kasi medyo malayo na, kasi 23 hectares nga po ito. So sabi naman niya, marami pa rin naman daw pong tanim. Kaya lang siya talagang pinagbuti niya po itong pagtatanim dito sa part na to. Kasi gusto nga daw po niya makita yung kagandahan po talaga nung lupa. Na ang ganda po kasing tingnan pagka masyadong maraming tanim. Kasi medyo nag-ikot pa rin po ako, no. Bali pumunta po ako dito sa may pinaka right side. Ayan. Pero ganun pa rin po yung pinaka itsura niya. Dami pa rin niyang mga laman. Dami niyang saging, niyog, mga papaya. Ayan, meron pang kalamansi dun sa may dulo. Kagandahan po nito, kung flatted area po tayo, kayang-kaya ko siyang ikutin. And then kagandahan din po dito sa bayan ng San Francisco po, ano, tayo po ay marami ritong mga beach na merong white sand. So kung halimbawa gusto niyo mamasyal, ayan, at maligo, ayan, sikat na sikat po ang San Francisco sa napakagandang white sand na beach. So malapit lang din po yan. So mga ilang kilometers lang po, ano, I think mga nasa 5 kilometers meron na tayong white sand na beach na mapapasyalan dito. And then kagandahan din po nitong property na to, bukod sa platted na po, and then mura, mamaya re-reveal ko sa inyo yung price po, ano, maganda po nito ay maraming return income o malaki yung pinaka-return income niya. So sa kabuuan daw po, sabi po ni Tatay, kumikita ito ng nasa 70,000 every 45 days. Bukod pa po yung sa ating saging po, ano, na every 2 weeks po ay may kita siyang nasa 5,000. So iba pa po yun, ano. Ayan, medyo naulan, nagpayong na lang ako, inabutan na ako ng ulan dito. Ang ganda. Yan, umuulan na. So yan, lakad pa rin kami. Tingnan ko yung ibang part naman dito sa may left side. Yan, punong-puno pa rin. Ang dami mga puno ng papaya. And ito yung mga hardwood natin. Ayan, yung sinasabi ni Tatay, medyo may kataasan na. And then malalaki na rin yung katawan. Tara, lakad tayo. So, konting-konting linis lang naman po ito. Napakaganda ng property. Medyo maulan lang yung pagbisita namin. Pero sulit naman. Sulit yung property. Ang ganda. Panalong-panalo sa laman to. Ay, talagang kung maiikot ko lang tong 21 hectares na to. At hindi ganitong kaulan. Lakad tayo. Sorry po, 23. 21 na sabi ko. Ayan. Uy. Yan, ikot tayo. Punta tayo dito sa may sinasabi po na nagiliran po ng pinaka-ilog po yung pinaka-property. So, kompleto po itong property po na to. Ano, meron tayong kuryente na dun sa may pinaka-bahay. And then may source tayo ng tubig. And then meron din po tayong signal ng phone.
Halos walang paglagyan yung ano, yung mga saging. Sobrang dami. So yan, habang naglalakad pa rin po tayo, explain ko po yung pinaka nakita ko po or naobserbahan ko po rito sa may pinaka patungo ng property po. Ano, bali itong property po na to, kung tayo po ay magsisimula ulit po dun sa may pinaka national road, at ito po ay nasa 3 kilometers para makarating po tayo ng property. Bali po yung 1.5 kilometers is mapapansin po natin habang binabaybay po natin yung pinakakalsada, napakarami na po niyang kabahayanan. And then yung another 1 kilometer na binaybay po namin para makarating na totally dito sa may property, yun po ay medyo wala na pong bahay. So itong property po na to, ma-advise ko po, pwede nating i-avail hanggat mura. Hindi pa masyadong develop po yung pinakakalsada po niya, ano. Pero dahil po sa mura, so magandang i-avail na po natin. Kasi soon po, kung ano po yung dinatnan natin sa nasa 1.5 kilometers na patungo rito sa may property, ayun po, mapupuno na rin po ng bahay soon to, yung mga dadaanan po natin. So medyo magmamahal na po siya. So maganda, i-avail po natin hanggat mura pa, hanggat hindi pa na-develop si road. Yan, good for investment din po siya. And then kagandahan, ano, kung sakali pong i-avail nyo, yun nga po, kagaya po ng sabi ko kanina, may sure return income po tayo. Ang daming kawayan. So nandito na po tayo sa pinaka-source po ng tubig po ng property po. Ano, bali ito po ay pinaka-ilog, pero sa ngayon po medyo mataas yung tubig niya kasi nga po nag-uulan. So pag naman po hindi siya nag-uulan, medyo naiiga po iyan. Bali po dun po kami galing dun sa may pinaka-road na yan kung saan nandun yung barangay road. So kung halimbawa po dito po tayo kukuha ng daan, pwede po tayo magkaroon ng right of way na lang na nasa 30 meters po, ano. So nandun po yung road, and then ito na po yung pinaka right of way na lang natin. So mas maigsi compare dun sa dalawang road na tinuro ko po sa inyo kanina. So magkakaroon na lang tayo ng parang pinakatulay dito, and then itong kinatatayuan ko, property na po kasi siya. So medyo masukal lang. So maliit na tulay lang yung kailangan natin. And then mas malapit po tayo sa barangay road kasi doon na nakapark yung pinakamotor namin. So mapapansin po natin may parang pinaka-road doon na dinadaanan po ng mga tricycle. Bali po pag hindi po nag-uulan, ayan po, nakakalusong po rito yung mga tricycle. So nakakapasok po sila dito. So wala naman pong tubig dyan pagka medyo tag-araw. Bali yan po ay papalabas po ng pinaka-barangay road po doon, ano. So yan, medyo malakas na yung ulan. So kailangan na natin umuwi. Ayan po, bali papalabas na po kami ng pinaka-property po, ano. Papakita ko po muna sa inyo yung aming pinaka-dinaanan, yung pinaka-right of way na sinasabi ko nga po sa inyo na isa pang road na po pwede nating kuhanin para sa right of way po, ano. So dito kami pumasok. So pakita ko lang po sa inyo kasi hindi ko nakapakita sa inyo kanito nung simula ng vlog ko. So yan po, bali flat area pa rin naman po. So kayang-kayang pumasok ng sasakyan. Dito na tayo kukuha ng right of way na isang nasa 100 meters and then isang nasa 70 meters. So magkatabi lang naman siya, kaya lang medyo malapit yung kabila. Pero dito na tayo daan. So pwede nating i-request na pwede na lang natin bilhin kung sakali. Kahit naman saan tayo mag-cut nitong daan na to, okay lang kasi lahat ng part is 100% flat. So dito na yung pinaka-road. So i-assist naman na po namin kayo about dun sa right of way kung sakaling i-avail nyo itong property na to. Ayan, lalabas na tayo. Pero ito pong property na nilalakaran po natin, nakukuha po tayo ng right of way, ayon po dun sa aming source, ito daw po ay binibenta din. Pero hindi pa namin nakakausap yung may-ari. So pwede rin naman po, ano, kung sakali i-avail nyo rin to.
kung sakaling kasya pa ang budget po natin. So yan po, papalabas na po ako ng pinaka barangay road. Ayan na po yung pinakakalusada po. So yan, kung sakaling magustuhan nyo itong property na 23 hectares dito sa San Francisco, Quezon, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. About naman po sa ibang details, meron po kami description sa baba, so pakiclick na lang din po yun. So nandun din po yung pinaka-price niya. So yan, medyo maputik lang po talaga yung aming pagpunta dito, kaya pati talaga lahat ng daan maputik. So yan po. By the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ito na po yung pinaka-road, labas na tayo.